Tsaka maaari ba yung kalat, pwede bang kunin natin at ipakita natin na mga palaki tayo ni Digong, meron tayong disiplina. Ngayon, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano sabihin ko kasi nagdudugo talaga ang isip ko ngayon. Matanda na si PRRD. 80 years old na siya nung kami nasa Hong Kong. Nagre-reklamo siya, masakit na yung katawan niya. Tsaka nakita niyo, di ba? Pero ganito yung sinabi niya sa akin. Nung 3 years na bumaba na siya sa Malacanang at nangyayari ang lahat itong kalagiman ng Bongbong Marcos administration. Sinabi niya sa akin, ilang sa kahoy niya, hindi ako nilibig sa Pilipinas. So, hindi tayo. Hindi tayo. Minsan lang magkardugtigong Duterte. Bakit tayo ganito? Minamahal natin siya ng ganito. Kasi talagang napakita niya sa atin at naranasan natin ang totoong Pangulo. For the first time, hindi nagnanakaw sa atin at bumuti ang buhay natin. Masakit ngayon na bumalik na naman sa dati, mas malala pa. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganito ang Pilipinas. Pero tuloy pa rin tayo, mga palaki tayo ni Digong. We are not Filipinos for nothing. So, kahit na ngayon, malungkot tayo, at hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanya. Hindi natin alam. Diba? Kasi lahat ng ginawa dito sa arrest na ito, itong abduction na ito, mula't simula, mali lahat. Walang batas. Sila ang batas. Kahit international law, hindi gagawin yan. So sa utak ko, dadalhin ba talaga ito sa Hague? Or meron silang pagdadalhan kay PRRD at gagawin yung kanilang gustong gawin sa kanya. Si PRRD, may I just tell you, para siguro hindi masyado masakit ang puso ko sa sarili ko kasi ito yung sinasabi ko sa sarili ko. Mula't simula, ready siya dito. Tinuro niya yan sa akin, kahit ako ikaw hindi, lahat ibibigay mo. Huwag kang magbilang, lahat ibigay mo. So, kung ano man ang mangyari, handang-handa siya dyan. At pinapakita niya sa atin, ganito magmahal sa Pilipinas. And in closing, pwede ko kong basahin ang sinulat ng statement ng Vice President. May sinulat. Vice President, Pahayag, March 11, 2025. Kung Pilipino ka, hindi ka kailanman susunod sa mga bayuhan sa loob ng sarili mong bayan. We are not Filipinos for nothing. Isinukot ng Marcos ang soberenya ng Pilipinas ngayong gabi. At marami siyang pinarang mga batas natin kasama unang dito ang saligang batas. Huwag natin kakalimutan ang araw na ito at walang kapatawaran yan. Maraming salamat. Ulitin ko lang yung sinabi ni Dr. Marina, yung aeroplano po ni PRRD ay nakaalis na po at papunta na po ng Dubai President. Tama po ba ito? Ang mahirap kasi sa administrasyon na ito, walang nakakatakot kasi wala tayong alam, walang transparency. Right? Wala nung minagtap nila si PRRD. Hanggang sa lupipad, wala tayong alam. Hindi may karapatan tayo. Dapat alam na mga mahal sa buhay natin. Kung ano nangyayari sa kanya, sino kasama niya, may abogado siya. Right, yung Supreme Court, hindi mahintay ni Torre. Yung TRO na yan. Ano po yung aeroplano? Ibig sabihin talaga ang hawak ng Pilipinas ngayon. Namimilito tayo na kung hindi tayo lumang ito. So, padaanin po natin si Attorney Dorion. Ayun, nagtanggalan natin yung mic doon. Kaso kaya ko. Kaso yun eh. Attorney Dorion. Mas maganda dito, maririnig ng lahat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Gusto ko lang ipaalam sa inyo, no? Yesterday, I was requested to craft a petition, no? For certiorari prohibition with prayer for preliminary injunction and DRO, supposedly for Senator Bato de la Rosa only, no? So, ang strategy sana was mag-file ako in the morning, but then something happened pagkagabi. I was requested to include the former president, yung ating pinakamamahal na si President Rodrigo Duterte. So, trinabaho namin, walang tudugan, and we were able to file it, no, kaninang hapon kasi mahirap masyado, pati pagpanotaryo hindi kami pinapapasok, no? Yung notaryo publiko hindi pinapapasok. So, we had difficulty in communicating likewise kasi kaninang umaga pumasok kami ni Attorney Martin Melgra, no? I was supposed to assist him, and nagkahiwalay kami dahil sa confusion. Siya yung nakapasok, ako ang nasa labas. So, it became a blessing in disguise kasi natapos namin yung petition at na-file. And we were hoping for a TRO, and there was a news kanina na may TRO. So what we did was, I, Attorney Raul Lambino, as well as Kuya Ipe Salvador went to the Supreme Court. But apparently, may nag-overtime doon, so we could not get a hard copy of the order, and we could not verify whether or not the report is in fact true. But what our authorities, ang ginawa nila, minamadali masyado, at ngayon, pinalipad na po si ating pinakamamahal na si Presidente Rodrigo Duterte. Yun po ang nangyari ngayon, and even if there is a TRO, no, ang mangyayari dito, ipatuloy pa rin namin ang kaso. But we will advise the lawyers that will be handling the Hague, Netherlands, that we are insisting na wala na pong jurisdiction ang International Criminal Court po dito sa ating bansa. Bakit? Kasi noong March 17, 2018, nagpasa na po tayo ng notice of withdrawal po doon sa United Nations. And according to the Rome Statute, such will take effect 1 year thereafter. So on March 17 of 2019, wala na pong jurisdiction ang ICC po dito. Meron lamang exception yan under Article 127 paragraph 2. And what is that? Except those which are matters which are already under consideration by the court. Now, pag estudyuhan kasi natin yan, may matter ba under consideration by the court in 2019? Wala po. Kasi ang ginawa lamang, ang Office of the Prosecutor was conducting a preliminary examination insofar as the war on crime is concerned here in our country. Ano ibig sabihin nito? So kung wala pong proceedings po sa korte, sa pre-trial chamber, may trial chamber, meron din yan appeals chamber po yung ICC. Kung wala pong proceeding doon, so wala na sanang exception. Wala na talagang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Bigyan ng magandang kapayapaan noong panahon ni President Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte. Ya Allah, sana bigyan mo kami ng lakas ng loob na sana lahat ng mga ataw na rin ito ngayon, bigyan mo ng pag-iisip, pati yung mga kapulisan namin, mga sundalo, bigyan mo sila ng pag-iisip na sana matulungan nila si President Rodrigo na mapalabas nila, makabalik sa taong kamilang buhay. Ituro mo sa amin yung magandang daan, pati yung mga daan na sila ang mga tao na binigyan mo ng mga magagandang buhay at binigyan mo ng mga magagandang asal. Lalong-lalo na itong panahon na ngayon, sana ikaw lang ang makakaahon sa lahat ng problema. Ikaw ang magbibigay ng solusyon dito sa aming problema lahat ng mga Pilipino. Inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inna Allaha ghafurur rahim. Inna Allaha ghafurur rahim. Bika subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allah
Duterte. Magandang gabi sa ating lahat. Isang panalangin mula sa grupo naman ng katutubo ng United Interdependent Tribes of the Philippines. Abang-abang Yahuwah na lumikha ng langit at lupa, ngayong oras na ito kami ay nagbibigay ng papuri sa inyo. Kami ay nagpapasalamat sa inyong biyaya. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Patuloy niyo pong bendisyonan ang aming kapuluan na kung tawagin ay bansang Pilipinas. Inyong bendisyonan din ang mga namumuno na bigyan ng tamang direksyon, tamang pag-iisip, tamang karunungan, upang sa ganon matulungan ang nakatulong sa bansang Pilipinas na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kayo po ang aming pinagkakatiwalaan, Abang-abang Yahuwah, na kayo ang magprotekta sa bawat isang Pilipino, lalong-lalo na kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na malaki ang naiyabang at naitulong sa kapayapaan sa bansang Pilipinas. Aming pinagkakatiwala ang aming pagtitipon. Hindi na inisip kung ano ang aming relihiyon, ano ang aming pananampalataya, at ano ang aming ideolohiya, kundi ang bawat Pilipino ay magkaroon ng tinatawag na isang pag-iisip, isang damdamin para sa aming lahat, para sa aming bansa, at para sa aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayong gabi, Abang-abang Yahuwah, kayo na po ang bahala sa amin, sa aming bansa, sa mga namumuno, maging kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May your grace, mercy, blessings, and love be upon all Filipinos and the former President Rodrigo Roa Duterte. Bless us all, Father, through our Messiah Yahushua. Hallelujah! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang lahat ng Pilipino! Mabuhay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte! Shalom! Peace! Kapayapaan para sa ating lahat. Salamat po. Mga kapatid, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Marahani Sola Shilu. Ako po ang chairman ng Samahan ng mga Katutubong Mamamahayag sa Pilipinas. Ma'am Joey, salamat po sa pagkakataon. Kami po ay naglakbay ilang buwan na po. Kasama po natin ang Royal Empire Kingdom of Maharlika, mga kapatid po natin sa GPI, God's People's Initiative, na pinangunahan po ni Bishop Tayak. Kasama din po natin sina Noor Miswari. Opo, mga kapatid po na Muslim sa MNLF. Ito po ay wala pong reliyon, mga kapatid. Nagkakaisa po tayo bilang mga Maharlikano po. Ayaw na po natin tawagin Pilipino, nakakahiya po dahil ang mga Pilipino po ay mga slaves. Alam po ba natin yun? We are proud Filipinos, sabi nila, but we should be proud Maharlikan, proud Katutubo, mga kapatid. Dahil sa pagiging Pilipino po, sinakop po tayo ng mga Espanyol, ng mga Amerikano. Gusto ko po malaman yung mga kapatid na nandito po tayo bilang mamamahayag, bilang katutubo ng Maharlika. Sa lahat po ng Muslim, sa lahat po ng Manobo, ako po isang Manobo po nga nun. Sa lahat po ng mga Agta tribe na kasama ko ngayon, mga Aita tribe, mga mistisong katutubo, mga kapatid. Opo. So, gusto po namin malaman, mga kapatid, na si Duterte po ay kaisa po natin. Mga kapatid, hindi po tayo papayag kaya mabuhay po si PRRD. Mga kapatid,
Joey sa pagkakataon na nice meeting you po. Ma'am Lorraine pala, Ma'am Lorraine Badoy, sorry po. Espana Party List. Tama ba, Espana Party List? Tama po. Ipana, sorry. Kasi kami po ay iba din po, Ipanaw. Sorry po mga kapatid. Salamat po, mabuhay po mga kapatid. Mabuhay ka, Doktora! Mabuhay! Doktora Lorraine! Mabuhay! Pasensya na kayo, medyo low bat ako kasi malungkot tayo. So, gusto ko lang sana magkwento sa inyo ng maikli. Noong tinanong namin si Martin sa Tambaloslos, totoo bang 850 million ang budget nyo? Para sa budget mo, Office of the Speaker para sa biyahe. Dahil doon kami ay illegally detained ng Kongreso, ng mga aso niya sa Kongreso. So, maliwanag na pinalaman sa amin na hindi tayo pwede magtanong kung paano ginagastos ang pera natin. Biro niyo yun? So, nung na-detain ako, punta sa detention center namin, si Sec Jen Velasco, si Akop, si Gaston Bunting. Si Gaston Bunting yung mataba, yung parang hippopotamus. Huwag niyo ipopotohin yan, ha? Ang labo ng forma ng katawan siya anyway. Ang labo, di ba? Misteryo eh. Yun, di ba? So, punta, tapos ang sinasabi sa akin, sumulat ka lang ng sulat kay Martin Romualdez, humingi ka ng patawad, sabihin mo na nagsinungaling ka. Ganon ang sinabi. Sabi ko, ayoko, hindi ko gagawin yan. Tapos, sabihin mo na nagsinungaling ka. Sabi ko, bakit ko gagawin? Hindi naman ako nagsinungaling, di ba? So, nung time na yon, na-detain ako, ang kausap ko si President Duterte. Sabi nila kasi sa Kongreso, kung hindi ka magsulat ng sulat na yan kay Tambaloslos, tatagal ka dito, dito ka magpapasko tsaka New Year. So sabi ko, ang birthday ko June. Kahit pa birthday niyo pa ako dito, okay lang. So, nung sinasabi ko kay PRRD, sabi niya sa akin, kasi nag-o-offer na sila Martin Romualdez na iyan ako, i-announce ko. Kaya ako inaano yung kwento nito. So, sinabi niya, sabi ko, sir, gusto nila ako mag-apologize, etc. Pagkatapos nun, papalayain na nila ako. Pero ayoko, yun, hindi ako mag-apologize. Pupunta ako sa Supreme Court. So sabi ni PRRD sa akin, minsan lang sa buhay natin na tayo ay hinihinging tumayo para sa ating bansa. Yun ang sinabi niya. So, enjoy habang nandyan ka. All those 6 years na katrabaho ko si PRRD sa loob ng Malacanang at yung magkatapos noon, kasama ko pa din siya. Yun ang nakita ko sa kanya na talagang ibinibigay niya ang buhay niya para sa atin. Lalo't-lalo na nung hindi na siya president. At yan, kinikipit na siya nila Bongbong Marcos. No, so, nag-ibista pa, sorry. Utangin na mo! Bongbong! Utangin na mo! Bongbong! Correct. So, na-distract tuloy ako. Na-distract ako. Mabilis ako ma-distract. So, yun yung nakita ko. Akala ko kasi after nung term ko sa office bilang president, tapos na yung duty ko at responsibility ko kay PRRD bilang appointee niya. Yung pala hindi. Doktor ako, pwede naman akong bumalik sa pagka-doktor. Pero nakita ko, nakilala ko si PRRD. Minsan lang tayo magkakaroon ng ganito. Hindi na ito ulit. Hindi na ito ulit. So sabi ko, sasamahan ko. Greco Belhica. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ay naririto dahil katulad nyo, hindi ko papayagan
ng ating batas ay nilalapastangan, ng ating bayan ay binababoy, na inaabuso ang kapangyarihan, dahil kung kaya nilang gawin yan sa isang dating Pangulo, kaya niya rin gawin yan kahit na sino sa atin. Ang ating bansa ay isang malaya at demokratikong bansa. Malaya tayo magsalita, malaya tayo mag-isip, meron dapat ditong katarungan, at hindi tayo lumikha ng gobyerno para abusuhin tayo. Mga kababayan, ito po ang panahon ng paninindigan. Correct! Yung hindi kayang gawin ng mga politiko, ng mga congressman, dahil sila'y nasusuhulan, dahil sila'y natatakot na mawala ng pwesto, gawin na natin mga Pilipino. Tayo na ang mananawagan ng pagbabago sa ating bayan. Mga kababayan, ito na po ang panahon. Kitang-kita po natin ang lahat ng mga pang-abusong ginawa sa prosesong ito. Meron tayong korte sa Pilipinas. Walang ICC na kailangan dito. Yan pong ICC ay ginagamit sa mga bansa na walang tumatakbong korte. Dito meron tayong mabagal na korte, pero meron tayong korte. Kung tayo ay lilitisin, dito dapat tayo lilitisin. Pilipino Pag tinalapo nila roon ang Pangulong Duterte doon sa Hague, sila na po at rules na nila ang maglilitis doon. Wala na tayong pag-asa doon. Kaya kung lilitisin ang Pangulong Duterte, dito nila litisin. Correct! Ang ating mga kapulisan ay nilagay dyan para ipatupad ang batas. Hindi para sumunod sa mga maling utos. Tayo mga Pilipino, ang pinagkukunan ng lakas ng saligang batas na itinatag ng mga Pilipino na leader natin noon para bantayan at protektahan ang ating kalayaan, hindi duru-duruin at durug-durugin. Our voice matters. Kung ginawa nila sa ating Pangulo, huwag nating palampasin. Correct! Dapat wag palampasin! To serve ng warrant of arrest. Namimiyasa na! Yung ICC warrant of arrest na yan, hindi ko pa po Harapan na nakita. tayong Hindi ko alam kung binababoy. sino nakakita yan. Pero kung yan po ay lumabas man, may prosesong dadaanan po yan. Dadaan po yan sa DFA, dadaan pa yan ng DILG, dadaan pa yan ng DOJ. Dadaanan ang prosesong yan. Hindi po yan idinidirekta sa pulis. Tama! Ng ICC sa pulis. Hindi talaga! Dapat yan, At kung Tore na yan! naman Ipakulong ay yan! lumahan sa proseso, Litisin niya si Tore! bakit tinago sa Pilipino? Dapat alam natin yun. Dahil Angat kami! yan po ang mga tanong na gusto natin maintindihan ngayon. Kung merong kaso, kung merong problema, kung may sinuway na batas, dilitisin, pakinggan natin. Pero huwag abusuhin ang kapangyarihan, lalong-lalo na sa mga taong may kalayaan at dati nating Pangulo. Wala namang pinatay na inosente yan eh. Nagpatupad lang ng drug war yan dahil ang daming mga inosenteng namamatay dahil sa drug. Kung merong namatay noon, ito sa drug operation na maaaring naglaban, pero hindi niya pinapatay yung mga inosente. Yung mga drug addict, drug pusher, nung dumating ang Pangulong Duterte, ang dami-dami ng pinatay. Pag tinignan niyo po ang talaan, mas maraming namatay nung panahon na bago dumating ang Pangulong Duterte, dahil ang pumapatay noon ay mga addict at pusher na sira na ang ulo. Correct! Yung mga namatay nung panahon ni Pangulong Duterte, marami ron talagang mga addict at pusher na lumaban sa pulis. Ayun, Presidente! Tsaka yung iba hawak ng pulis, kaya pinapatay na nila. Para
hindi sila isigaw. Ngayon ang panahon na iparinig natin ang ating boses at manindigan tayo. Pumunta po kayo dito, mag-usap-usap tayo. Pag-usapan natin ano ang dapat natin gawin, ano ang tama, Bayaran lang. ano ang Pilipino, ano ang nasa batas, ano ang dapat gawin, anong tama at anong mali. Yun po ang ating panakikiusap dito. Dalhin sa Malacanang si Sara Duterte. Iupo na. Hindi natin alam kung buhay pa si Tatay Digong. Ngayon, Malacanang! Malacanang, iupo na si Sara Duterte. Na hindi na makabalik ang mga Marcos. Kongreso ang gumagawa ng gastos at gumagawa ng kasamaan dito sa Pilipinas. Yan po ay boses ng Pilipino. Tama. Dapat pakinggan ng ating mga namumuno. Susurin ang Malacanang! Sunugin ang Kongreso! Mga kapatid, mag-uusap-usap tayo dito. Pag-aralan natin mabuti ang dapat natin gawin. Pagsama-samahan natin at sama-sama natin pag-isip. Maraming salamat sa lahat na naririto. People's power na. Sama-sama tayo lahat. Bansa, panalangin natin ang Pangulong Duterte. Magsama-sama tayo, magkaisa, manindigan para sa tama at para sa bayan. Makikiusap lang po ako na manalangin tayo. Alam nyo, pare-pare tayong civilian dito eh. Wala naman tayong kapangyarihan. Nag-iipon-ipon tayo rito dahil mahal natin ating Pangulo, mahal natin ating bayan. Pero ang Diyos lang ang makapagbibigay sa atin ng tagumpay at kapayapaan sa ating bayan. Mananalangin na po ako, hingin ko ng lahat ay kumikit at tumungo. At tayo mananalangin, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at may-ari ng lahat. Dalangin namin ng aming Pangulo, Rodrigo Duterte, ay iyong ingatan, palakasin, bigyan ng talino at kapayapaan ngayon. Ganon din ang kanyang kasama at ang kanyang eroplano. Dalangin namin ang aming bayan na inyo pong iligtas, pagpalaan. Ang aming mga leader, bigyan niyo ng katalinuhan at konsensya ang lahat mga nag-aabuso ng kapangyarihan. At dalangin namin, Panginoon Diyos, na parusahan mo ang mga abusado, mga magnanakaw, at mga naninira ng aming bayan. Ingatan po ninyo ang lahat ng naririto. Ganon din ang mga pulis, lalo na mga sibilyan, na walang marangyaring masama sa kanila at sa aming bayan. Subalit, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang magbigay sa amin at magbuklod sa amin ng tagumpay para sa katotohanan, katarungan, at sa aming Pangulong Rodrigo Roa Duterte at lalong-lalo sa aming bayan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.